وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ngayong araw po inshallah subhanahu wa ta'ala ay tatalakayin po natin ang pang-pitong letra mula sa Arabic alphabet, mula sa huruful hijaiyah. At ito po ang letra na ang tawag po sa kanya ay letrang kha. Okay? Iyan po ang kanyang anyo. Okay? At ang kanya pong pangalan ay kha. Letrang kha or harf kha. Okay? At ito po ay wala pong katumbas sa wikang Ingles. Okay? So wala po tayong letter kha sa wikang Ingles. Meron po tayong letter K pero wala pong kha. Okay? Ito po ay special sa lingwaheng Arabic. Ngunit nilalagyan lang po natin para meron po tayong gabay lamang or palatandaan lamang na kung ano ang malapit sa kanya. So, nilalagyan po natin ng K at nilalagyan natin ng letter H. Okay? KH. Ganyan po. Pero ang tama pong pagbigas sa kanya ay kha. Okay? Kha. So, saan po natin kukunin yan? Paano po natin mabibigas ng tama ang letrang kha? So, meron po tayong larawan dito. At ito po ang mga letra na kung saan guide po ito sa atin, ang larawan po na ito, guide po ito sa atin gabay sa bawat isa para makita niya kung saan nakalagay ang bawat letra, kung saan natin ito kukunin. So ang letrang kha ay nandito po siya. Okay? Ang letrang kha ay nandito. So dito po siya, ang kha. Dito po. Kha, kha, kha. Okay? Kailangan lamang magsanay lang tayo na magsanay para makuha natin ang tamang pagbigas o ang tamang tono ng letrang ito inshallah subhanahu wa ta'ala. So ulitin ko. Dito po natin kukunin kha, kha, kha. Okay? Kha, kha. Okay? Dito po natin kukunin. Nandito po yung larawan at yan po ay guide natin inshallah subhanahu wa ta'ala. Practice lang po, i-practice natin ang ating mga sarili, asanayin natin at i-apply natin inshallah subhanahu wa ta'ala at mabibigas din po natin ito ng tama inshallah. Okay? So babalik po tayo sa aklat na ating ginagamit. So kha, yan po ay pang-pitong letra mula sa Arabic alphabet. At naglagay lang po tayo ng KH para maging gabay po natin. Pero wala po talaga siyang katumbas na letra sa wikang Ingles. So, al-kalimatul jadida, ito po yung new words natin. Mga salita na mayroon po siyang letrang kha. Okay? Una, tatbukhu. Tatbukhu. Pangalawa, tabakhun. Tabakhun. Okay? Tutungo po tayo sa unang instruction. Unang instruction po natin ay istami' o raddid. Makinig po muna ang bawat isa. Makinig po muna sa kung paano ito basahin at pagkatapos po ay pwede po nating ulitin. Okay? Pwede po nating gayahin kung paano po ito binigas inshallah. So dito po tayo sa grupo ng Hamza. Meron po itong 4 na numero at 4 din po na mga halimbawa, 4 na pangungusap. Isa-isahin po natin inshallah subhanahu wa ta'ala. Mag-umpisa po tayo sa Arakamul Awwal sa number 1. Okay. Una, ay iisa-isahin muna natin. Word by word po muna ang pagbigkas sa kanya.
Okay? So ito po ay ang unang pangungusap ay binubuo po siya ng tatlong salita. Okay? Khudh, okay? Khudh qalaman wa waraqatan. Khudh qalaman wa waraqatan. Okay? Ang kha po dito ay nakalagay po sa simula ng isang salita. At yung pangalawang salita po dito, mapapansin po natin, siya po ay nagtatapos sa litrang alif. Okay? At ang mim po dito ay merong fathatan. So ang alif ay ginagamit po natin yan sa mad, bilang huruful mad. Meron po tayong tinatawag na al-maddu bil alif. Nagiging long vowel po ang isang harf, ang isang letra, nagiging pahaba po ang pagbigkas sa kanya kapag meron po itong fatha at sumunod po sa kanya ang alif. So dito, nakalagay po ang alif sa dulo. Okay, nakalagay po siya sa dulo. At meron po siyang fathatan, meron po siyang tanwin. So kapag ang alif ay nalagyan po natin ng tanwin, mapapawalang bisa na po ang kanyang pagiging harful mad. Hindi na po siya magiging pahaba ang pagbigkas. Okay? So instead po na bigyasin po natin ng qalaman, okay? So mali po 'yon. Ang tama po ay mapapawalang bisa po yung mad. So ang pagbigkas po na tama sa kanya ay qalaman, qalaman. So kung didiretsuhin po natin, khudh qalaman wa waraqatan. Khudh qalaman wa waraqatan. Sige, kayo po, ulitin niyo po. Khudh qalaman wa waraqatan. Okay, yun po ang pagbigkas sa kanya. At ang pinili po dito ay salita na khudh. So ito po ay halimbawa ng letrang kha na nakalagay po siya sa simula ng isang salita. So ganun po ang pagbigkas sa kanya at ganito po siya isulat. So ganyan po ang anyo ng letrang kha kapag siya po ay nakalagay sa simula ng isang salita. Aalisin na po natin ang kanyang buntot. Okay? Aalisin na po natin ang buntot ng letrang kha kapag siya po ay nakalagay sa simula ng isang salita, kapag may idinugtong po tayo sa kanyang ibang letra. Okay? So ito po ang kanyang anyo at ganito po ang pagbigkas sa kanya. Khudh. Okay? Khudh. Meron po siyang dhamma. Pangalawa, dito po tayo sa number 2. Okay, pangalawa. Tanawala al-khubz. Yung waw po dito ay fatha po yan. Wal-khudara. Wal-khudara. So meron po tayong dalawang kha dito. Lahat po sila ay nakalagay po sa gitna ng salita. Nakalagay po sa gitna ng dalawang salita. Ang una po ay al-khubza, pangalawa ay al-khudara. Naam. So dito po tanawala. Ang sumunod po sa last letter natin, okay? So yung first word po natin ay nagtapos po sa fatha at ang sumunod po sa kanya na salita ay nag-umpisa po sa alif walam. So kapag ganyan po, mula po sa last letter natin, mula po sa lam na may fatha, dediretso na po tayo sa lam na may sukun. So ang pagbigas po sa kanya ay tanawalal. Okay? Tanawalal khubza wal khudara. Tanawalal khubza wal khudara. Okay, kayo po, ulitin niyo po. MashaAllah, naam. Tanawala al-khubza wal-khudara. Okay, alhamdulillah. Ang pinili po dito ay al-khubza. So pwede po nating piliin ng al-khudara or al-khubza. So lahat po ng dalawang ito ay nakalagay po ang letrang kha sa gitna ng mga salitang ito. Okay? So ganito po isulat ang letrang kha. Ito po ang anyo ng letrang kha kapag siya po ay nakalagay sa gitna ng isang salita. Okay? At ganun din po ang pagbigkas sa kanya. Al-khubza. Okay? So ang letrang kha, kapag siya po ay nakalagay sa gitna ng isang salita, ang kanyang anyo ay kapareho po kanina nung nasa, okay, ganito po ang kanyang anyo. Pareho po kanina kung paano po siya isulat sa simula.
pero maglalagay lang po tayo ng straight line dito po sa kanang bahagi. Yan po ay katibayan po yan na may nauna po sa kanyang letra. Okay, katibayan po yan na may nauna sa kanyang letra. At yan din po ay katibayan na ang nauna po sa kanyang letra ay pwede pong dugtungan. Okay, hindi po napapabilang doon sa 6 na pwede silang dumugtong pero hindi sila pwedeng dugtungan. Ano po ang 6 na iyon? Yun po ang alif, dal, dhal, ra, zay, at waw. Okay, so maliban pa po doon ay pwede po natin silang dugtungan. Okay, alhamdulillah, tapos na po tayo sa pangalawa. Dito po tayo sa pangatlong numero. Meron din po itong tatlong salita. Zainabu tatbukhu at-ta'ama. Okay? Zainabu tatbukhu at-ta'ama. So dito sa tatbukhu, mula po sa tatbukhu papunta po sa, kapag idurugtong po natin itong last word sa second word, titingnan po muna natin yung alif walam. Okay? Kapag yung alif walam ay ang sumunod po sa kanya ay letra na napapabilang po sa hurufu syamsiya, doon po sa solar letters, ang alif walam po ay magiging silent. Okay? So, doon sa mga baguhan pa lang, ulitin ko, sa mga baguhan pa lang mag-aral ngayon, sa mga baguhan pa lang sa channel na ito, ngayon pa lang nag-umpisa kung paano magbasa at magsulat sa wikang Arabic, wag po kayong dumirekta dito. Doon po kayo mag-umpisa sa lesson 1. Okay? Pumunta po kayo sa playlists ng YouTube channel na ito. Piliin niyo po yung Special Arabic Class for Beginners at mag-umpisa po kayo sa lesson 1 hanggang sa kasalukuyang aralin. So, tinalakay na po namin doon ang hurufu syamsiya, al-hurufu syamsiya wal-hurufu al-qamariyah, mga solar letters at lunar letters. Yung mga solar letters, sila po yung mga letra na kapag sumunod po sila sa alif walam ay nagiging silent po yung alif walam. At yung lunar letters naman or al-hurufu al-qamariyah, kapag sumunod po sila sa alif walam ay nabibigkas po natin ang alif walam. Okay? Pero kung kayo ay nakasubaybay na po sa aralin natin dito sa Special Arabic Class for Beginners, natapos na po yung pinaka-umpisang aralin hanggang sa last lesson natin, so wala pong problema, diretso na po kayo dito. Okay? So, didiretsuhin po natin ang pagbigkas sa kanya. Zainabu tatbukhu at-ta'ama. Zainabu tatbukhu at-ta'ama. Okay? Kayo po, bigkasin niyo po. Naam. Zainabu tatbukhu at-ta'ama. Okay? Alhamdulillah. At ang pinili po dito ay salita na tatbukhu. So, ito po ang halimbawa ng letrang kha na nakalagay po sa dulo ng isang salita. Okay? So, ito po ang anyo ng letrang kha kapag siya po ay nakalagay sa dulo ng isang salita. Ganyan po ang kanyang anyo. Okay? Babalik po natin siya sa kanyang original na anyo, pero maglalagay lang po tayo ng straight line sa kanyang sa kanang bahagi. Okay? Dito po sa right side, sapagkat mayroon pong nauna sa kanyang letra. So, maglalagay po tayo ng ganyan. Kung ang nauna po sa kanya ay pwede pong dugtungan. Okay? So, ganyan po ang anyo ng letrang kha kapag siya po ay nakalagay sa dulo ng isang salita. Kung ang nauna po sa kanya ay pwedeng dugtungan. Alhamdulillah, tapos na po natin ang tatlong numero, tatlong pangungusap. So, dito po tayo inshallah subhanahu wa ta'ala sa pang-apat. Okay? Hal anta tabakhun. So, ito po ay pangungusap na patanong. Okay? Tinatawag po na al-jumlatul ismiyah, al-ma'dira. Tinatawag po ito na al-jumlatul istifhamiyah sa wikang Arabic. Al-jumlatul istifhamiyah or pangungusap na patanong. Hal anta tabakhun. So, kapag nagbasa po tayo ng pangungusap, at kung meron man po itong palatandaan ng tanong, okay? Or tinatawag na alamatul istifham sa wikang Arabic, kailangan ang tuno rin po ng pagbigkas natin sa kanya ay patanong din. Okay? So, kagaya po nito, meron pong question mark sa dulo. Hal anta tabakhun? Okay? Hal anta
tabakhun? Kayo po, ulitin niyo po. Hal anta tabakhun? Naam. Mashallah, mumtaz. Okay? At ang pinili po dito ay tabakhun. Ito po ay halimbawa ng letrang kha na nakalagay po sa dulo ng isang salita. Ngunit, ang pinagkaiba lang po nito doon sa nauna po kanina sa itaas, ito po ang anyo ng letrang kha kapag siya po ay nakalagay sa dulo ng isang salita kung ang nauna po sa kanyang letra ay hindi po pwedeng dugtungan. So, ang nauna po sa kanya ay letrang alif. So, ang letrang alif ay napapabilang po siya sa 6 na letra na hindi po sila pwedeng dugtungan. Pwede lang po silang dumugtong pero hindi po sila pwedeng dugtungan. Yun po ang alif, dal, dhal, ra, zay, at waw. So, ito po ang kanyang anyo. Kapag siya ay nasa dulo at kung ang nauna po sa kanya ay hindi po pwedeng dugtungan at yan din po ang original na anyo ng letrang kha. Pareho lang po dito sa itaas. Okay? Pareho lang po sila. Okay? Pareho lang po dito. Alhamdulillah. Natapos po natin ang group ng hamza. Dito po tayo sa group ng ba. Okay? Sa group ng ba, letrang ba, ay meron po tayong mga aya. Okay? Aya, verse po mula sa banal na Quran. Okay, mula sa salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So bibigkasin po natin ito isa-isa insyaAllah. Itong mga aya na ito ang pinili sapagkat mayroon po silang letrang kha. Nakalagay po ang letrang kha sa mga aya na ito. Una, okay, merong kha po dito sa last word. Nakalagay po siya sa simula. At dito sa pangalawang verse, nakalagay din po siya sa simula. At sa dulo ay nakalagay po siya sa gitna. Gitna ng huling salita. Naam. So kapag magbabasa po tayo ng Quran, kailangan magsabi po tayo ng A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. So mag-umpisa po tayo sa number 1. Word by word po muna tayo. Iqra bismi. Okay? Iqra bismi. So ito po, ang ba po dito ay meron po siyang alif. So hindi po siya magiging long vowel sapagkat kasra po ang nakalagay sa ba. Magiging long vowel lang po yan kung yung ba ay naging fatha. Sasabihin natin ba. Okay? Pero kapag kasra po ay hindi po siya magiging long vowel. Ulitin natin, kailan magiging long vowel ang alif? Kapag ang nauna sa kanya ay fatha, sumunod ay alif na sukun. Pangalawa, kapag meron tayong makitang kasra at sumunod sa kanya ay ya na sukun. At sa pangatlo naman, kapag may makita tayong dhamma, okay? At sumunod po sa kanya ay letrang waw na may sukun. Diyan lang po yan magiging long vowel. Aside from that, hindi na po magiging long vowel. Okay? Ulitin natin. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Kagaya po nito, alladhi. So meron po siyang kasra, yung dhal, at sumunod po sa kanya ay ya na sukun. Sukun po ito. Okay? Kaya magiging long vowel po siya. So didiretsuhin po natin ang pagbigkas sa kanya. Pagbigkas po sa unang aya. Naam. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Okay, sa last po, khalaq, meron po ditong fatha. Hindi na po natin yan bibigkasin sapagkat nakalagay po siya sa dulo ng isang aya. Nakalagay po siya sa dulo ng aya. Pero, kailangan lang po siyang mag-bounce sapagkat napabilang po siya sa tinatawag na huruful qalqala kapag nag-aral po tayo ng tajwid. Okay? So, ang kaf, kapag nakalagay siya sa dulo, kailangan magbabounce po siya. Okay? Khalaqa. Ganun po. Okay? So, ulitin natin. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Okay? Alhamdulillah. Natapos po natin itong una. Okay, dito po tayo sa po yung una. Dito po tayo sa pangalawa. Khalaqa al-insana min 'alaq.
Okay? Nakalagay din po sa dulo yung kaf, kaya magbabounce po siya. So dito, khalaqa. Yung kaf may fatha. Sumunod po sa kanya ay alif walam. Yung lam po dito, alif walam dito ay sukun. So diretso na po tayo doon. Khalaqal. Khalaqal. Mula po sa kaf na may fatha, diretso na po dito sa alif at lam. Okay? Diretso na po tayo dito sa hamzatul wasli, afwan. Hamzatul wasli at sumunod po sa kanya ay lam na may sukun. Okay? Naam. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kayo po, bigkasin niyo po diretso. Khalaqal insana min 'alaq. Naam. Alhamdulillah. So dito po tayo sa pangalawa. Tapos na po tayo dito sa number 1. Dito po sa number 2. Inna rabbahum bihim yawmaidhin la khabir. Okay, yung ra meron po siyang dhammatan, la khabirun, pero nakalagay po siya sa dulo, hindi na po natin bibigyasin ang kanyang patinig. Okay, magiging mula po sa la khabirun magiging la khabir, la khabir. Okay, inna rabbahum bihim yawmaidhin la khabir. Dito po sa yawma idhin, meron po siyang tanwin or kasratan. So, sa pag-aaral po ng tajwid, kapag meron pong tanwin at sumunod po sa kanya ay letrang lam, mapapawalang bisa po yung tanwin. Okay? Mapapawalang bisa yung tanwin at yung lam ay malalagyan po natin ng tashdid, magiging double letter po siya. Okay? So, instead po na yawma idhin la khabir. So, gagawin po nating yawma idhil. Okay? So, sinabi natin kanina, mapapawalang bisa po yung tanwin. So, yawma idhin, aalisin po natin ang isang tanwin. Okay? Aalisin natin yung tanwin. Ibig sabihin, maiiwan na lang po yung kasra. Okay? Magpapaiwan po yung al-kasra. As mula po sa kasra, mula po sa dal na may kasra, diretso na po tayo sa lam na may tashdid. Okay? At yung lam ay magiging tashdid, magiging double letter. Naam. Magiging yawma idhil la khabir. Okay? Diretsoin po natin. Inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir. Okay, kayo po. Inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir. Naam. Alhamdulillah. Okay. So, natapos po natin ang pagbabasa po nitong aya. Alhamdulillah. Tapos na po ito. Okay. So, dito po tayo didiretso sa pangalawang yugto. Okay. So, tapos na po tayo sa pagbigkas. Nagbigkas na po tayo kanina ng mga pangusap at sa letrang ba, nagbigkas po tayo ng mga aya. Okay. Dito, magsasanay naman po tayo kung paano natin isulat ang letrang kha. Okay? So, ito po ay 4 na anyo, na iba't ibang anyo. So, kailan ba natin isusulat itong unang linya? Okay? At kailan natin isusulat ang pangalawa, pangatlo, at itong pangdulo, panghuli. Okay? Ang unang linya, itong unang linya, isusulat po natin yan, or yan po ang anyo ng letrang kha kapag siya po ay nakalagay sa simula ng isang salita. Okay? Kapag siya po ay nakalagay sa simula ng isang salita. Naam. At ang pangalawang linya, ito po ay anyo ng letrang kha kapag siya po ay nakalagay sa gitna ng isang salita. At take note, kung ang nauna po sa kanya ay napapabilang sa mga letra na pwedeng dugtungan. Okay? At pangatlo, ito po ang anyo ng letrang kha kapag siya po ay nakalagay sa dulo. Okay? Kapag siya po ay nakalagay sa dulo ng isang salita. At kung ang nauna po sa kanya ay pwede pong dugtungan. Naam. At pang-apat, huling linya, yan po ay anyo ng letrang kha kapag siya po ay nakalagay sa dulo ng isang salita. Kung ang nauna po sa kanya ay hindi po pwedeng dugtungan. Kung ang nauna po sa kanya ay it's either alif, dal,
dhal, ra, zay, or waw. Naam. Ang tanong, ano po ang anyo ng letrang kha kapag siya po ay nakalagay sa gitna ng isang salita at kung nauna po sa kanya ay hindi po pwedeng dugtungan? Ang kanya pong anyo ay kagaya po nitong anyo ng kha kapag siya po ay nakalagay sa umpisa or simula ng isang salita. Ganyan po ang kanyang anyo. Ganyan din po ang kanyang anyo kung siya po ay nakalagay sa gitna ng isang salita. Kung ang nauna po sa kanya ay hindi po pwedeng dugtungan. Okay, magbibigay po tayo ng halimbawa ng letrang kha na nakalagay po sa gitna ng isang salita na ang nauna po sa kanyang letra ay hindi po pwedeng dugtungan. Okay? Ang Arabic po ng pumasok ay dakhala. Naam. Dal na may fatha, kha. Okay? So hindi po pwedeng dugtungan yung letrang dal. Napabilang po siya sa 6 na letra na hindi po pwedeng dugtungan. Kaya ang kha, siya ay nakalagay sa gitna, ganito po ang kanyang anyo. Same lang po sa anyo ng letrang kha kapag siya ay nakalagay sa simula ng isang salita. Okay, ganyan po. Kha, tapos lam. Okay, dakhala. Naam. Dakhala. So, hindi po tayo maglalagay nito. Sapagkat yung dal ay hindi po pwedeng dugtungan. Naam. So, ganyan po siya isulat. Okay. Dakhala. Okay, alhamdulillah. At natapos po natin ang mga anyo or paano po isulat ang letrang kha. Dito po tayo sa last. Okay. Dito po tayo sa last. Okay. Sa last, okay, or sa dulo, ang instruction po dito ay iqra waktub. Okay? Iqra waktub. Bigkasin natin at pagkatapos natin bigkasin ay isulat po natin. Okay? So, bibigkasin po natin lahat ng mga salitang ito. So, lahat po ng lalagyan ko ng kulay, ayun po ang bibigkasin natin insyaAllah. Mag-umpisa po tayo sa group ng Hamza. Ulitin ko po ng 2 beses at after po nun ay kayo po ang magbasa insyaAllah. Mukhtabarun. Mukhtabarun. Kayo po, bigkasin niyo po. Okay, pangalawa. Kharijun. Kharijun. Khurujun. Khurujun. Khalfun. Khalfun. Khabarun. Khabarun. Khudarun. Khudarun. Tabakha. Tabakha. Okay, alhamdulillah. Okay, ulitin ko po ng tig-isang beses. Mukhtabarun. Kharijun. Khurujun. Khalfun. Khabarun. Khudarun. Tabakha. Naam. So, dito po tayo sa letrang ba. So, ang letrang Hamza ay meron po siyang iisang salita lamang. Dito po sa letrang ba, ito po ay pangungusap na. Okay? Meron po siyang subject and predicate. Ito po ay tinatawag na al-jumlatul ismiyah. Meron po siyang simuno at panaguri. So, binubuo po ito ng tig-2 salita. Naam. Okay, una. Khafirun nashitun. Khafirun nashitun. Khudarun tazijun. Khudarun tazijun. Kharufun saminun. Kharufun saminun. Mukhtabarun jadidun. Mukhtabarun jadidun. Khata mukhtarun. Khata mukhtarun. Kharaja
Khalidun. Kharaja. Khalidun. Khabaza. Khalilun. Khabaza. Khalilun. Khafa. Khaldunun. Khafa. Khaldunun. Okay? Ulitin po natin ng tig-isang beses. Khafirun. Nashitun. Khudarun. Tazijun. Kharufun. Saminun. Mukhtabarun. Jadidun. Khata. Mukhtarun. Kharaja. Khalidun. Khabaza. Khalilun. Khafa. Khaldunun. Alhamdulillah. At natapos po natin lahat ang aralin natin sa araw na ito patungkol sa letrang Kha. So natuto po tayo kung paano po bigkasin ang letrang Kha at kung ano po ang kanyang mga anyo kapag siya po ay nakalagay sa simula, sa gitna at sa dulo ng isang kalima. At nagbigay po tayo ng mga halimbawa, okay, ng letrang Kha. Nagbigay po tayo ng mga halimbawa mula sa mga simpleng pangungusap at nagbigay din po tayo ng mga ayah na kung saan makikita po natin o mabibigkas din po natin ang letrang Kha. Okay? So, i-practice lang po natin. Magsanay lang po tayo na magsanay. Lahat po na napag-aralan natin dito ay ulit-ulitin lamang po nating panuorin at ulit-ulitin po nating isulat. Okay? Kung ano man po ang nakalagay dito, isulat po natin hanggang sa ma-perfect po natin inshallah subhanahu wa ta'ala ang pagsulat sa kanya at ulit-ulitin po natin ang pagbigkas. Okay? Sanayin po natin ang ating mga sarili sa pagbigkas po sa letrang Kha hanggang sa makuha po natin ang kanyang tamang tunog. Okay? Ang tamang pagbigkas sa letrang ito. At hanggang dito na lang po muna ang aralin natin sa araw na ito. At inshallah subhanahu wa ta'ala sa susunod po na aralin ay ipapaliwanag po natin ang pang-8 letra mula sa Arabic alphabet at iyon po ang letrang Dal. Okay? So, huwag po nating kalimutan na mag-invite sa iba para marami po ang matuto inshallah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun ay lahat po tayo makuha ng gantimpala. So hanggang dito na lang po. Shukran. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين